Alright guys, ano raw? Pakinggan natin guys kung anong Bawal sinabi. na ang mga cellphone sa mga eskwelahan sa Dumanhog sa Cebu Province tungod na sa mga nahitabong mga bayolenteng insidente sa mga eskwelahan dinhi sa nasod at niaging semana. Top story. The Freeman. The municipality of Dumanhog in southern Cebu has enforced a total ban on cellular phones in all public schools starting today, June 29, with Mayor Gontrano Gungon Gika warning that device brought by students will be confiscated and returned only at the end of the school. Just imagine guys, confiscated and returned only at the end of the school year. Grabe naman yung batas na yun guys. Isipin mo ha, i-confiscate nila yung cellphone na dala ng estudyante sa mga public school sa Dumanhog, tapos ibabalik nila, saka na nila ibalik, no? Kung matapos na yung school year. Parang mali ata guys, no? Hindi naman mali na gumawa tayo ng mga rules and regulation, pero kung isipin mo, itong batas na to is July 20 na June. Ayan, June 29 pinatupad. So ibig sabihin, pag June 3, from July 3, mahulihan ka ng cellphone, i-confiscate nila at ibabalik lang yan pagkatapos ng school year. Yung school year guys, next year pa yun matatapos, March. So, ibig sabihin, ilang buwan na nakatago yung cellphone na kino-confiscate ng mga public school dyan sa Dumanhog. Kung masisira yung battery o something na may mangyaring hindi maganda sa cellphone o masira, wala namang nakalagay guys na sagot ng Dumanhog Municipality kung sakali may mga masisirang mga cellphone mula doon sa mga kino-confiscate nila na galing sa mga estudyante. Parang mali ata guys, no? Kasi yung cellphone, mga mamahalin yun eh, mga gamit yung mamahalin. Kunwari yung cellphone mo, 10,000, 20,000, pinadala mo sa anak mo for security reason, for security purposes, for emergency purposes. Tapos makita sa mga teacher, i-confiscate. Parang mali ata, no? Isipin mo ha, in case of emergency, paano makakontak yung mga estudyante sa mga magulang nila? Kung may mga importanteng bagay, paano naman makontak ng mga magulang yung mga anak nila para in case of emergency? Siguro dapat may rules, no? May rules dapat iba. No? Hindi ako nagmamagaling ha. Ito kumalat kasi ito sa social media at ng iba't ibang media outlet at may marami na rin nag-shares nito sa social media tungkol dito. Siguro mas maganda na pag mahuli isang bisis, i-confiscate ang cellphone, pangaralan yung bata, ipatawag yung mga magulang, at yung cellphone ibalik doon sa mga magulang ng mga bata. Kasi para sayang eh. Nag-effort yung mga magulang para makabili ng cellphone na kailangan yung cellphone, lahat naman ang kailangan ng cellphone. Tapos i-confiscate, parang hinuli tapos kinulong nila hanggang matapos ang parang
So dapat i-confiscate ang cellphone, ipatawag ang mga magulang, warning. First warning for first offense, second offense, saka na nila ipatupad. Kunwari, nahulihan yung anak mo ng cellphone, pinatawag ka sa school, binalik yung cellphone sa'yo. Pag mangyari ulit na yung cellphone na yon ay makita doon sa anak mo, i-confiscate na ulit. At hindi na talaga ibibigay hanggat hindi matapos yung school year. O dapat may rules. Kailangan, pagpasok sa school, naka-off. Naka-power off ang lahat ng cellphone. At i-on lang yung mga cellphone na yon kung sakali pauwi na o palabas na sa school ang mga estudyante. Diba sa tingin nyo? Kasi pag i-confiscate, biruin mo, yung ibang mga magulang nangutang, makabili ng cellphone, nagbinta ng mga hayupan, o kano yung binibinta nila, hindi naman lahat mayayaman, kailangan ng cellphone, kaya nagbinta ng mga kailangan ng mga para makabili ng cellphone, tapos i-confiscate lang, basta-basta. No? Walay first warning, dapat may warning. First warning, second warning, automatic dapat. No? Grabe, no? I-confiscate. Paano kung mayroong emergency? Dapat may regulasyon. May regulasyon ng eskwelahan, nasa public school, bawal mag-cellphone sa loob ng campus. Pagpasok sa gate, bawal nang gamitin ang cellphone. Hindi confiscate. Kung i-confiscate, ibabalik, saka na ibabalik kung matapos yung school year, parang ang sago ata tingnan. Kung masisira, sino magbayad? O, kung may mga trahedya sa eskwelahan, masira yung cellphone, sino magbabayad? In case of emergency, may mga emergency na mangyayari, paano naman makontak yung mga anak nila na mismo yung cellphone, nakatago, nakakulong na yung cellphone, parang kinulong yung cellphone, sentensyado. Makalabas lang ang cellphone kung matapos na yung school year. Paano yung mga magulang bumili ng cellphone dahil kailangan nila makontak yung anak nila in case of emergency? O minomonitor nila yung, dapat, no, mayroon talagang regulation talaga, hindi confiscate agad. Confiscate, tapos ibalik after school year. Sa tingin nyo guys, no, hindi naman tayo nagmamagaling. Iniisip lang natin ba, no? Napag-isip po kasi, paano naman yung cellphone? Kunwari, cellphone sa bata, binihilan siya ng ama niya o sa mga magulang niya ng cellphone. Kasi laging wala doon sa bahay yung mga magulang nila dahil sa trabaho. Para mamonitor, makontak, matanong, mabigyan ng payo, advice, or whatever na mga importanteng mensahe sa mga magulang sa anak nila. Tapos hindi na nila magawa kasi yung cellphone kino-confiscate at hindi na mababawi kung hindi matapos yung eskwelahan. Kung ako, may anak ako ng ganon, ipatigil ko na lang yung anak ko sa pag-aaral para mabawi yung cellphone na kino-confiscate. Kasi paano kung emergency, no? Kailangan natin ng communication, dapat may rules, no? Hindi man ako nagmamagaling, ha? Pero kung ako, ganito. Ang cellphone, bago ipasok sa school, naka-off ang power. Naka-power off. I-power on lang kung sakali na lalabas na. Pag nasa labas na ng school, saka na i-open yung cellphone. Paano naman lalabas yung anak mo? Dapat paglabas niya sa school, mag-text siya sa papa niya, pa, nandito na ako sa labas, nandito ako sa puno ng kahoy, o dito ako maghihintay. Parang parang dapat hindi yung ganun, parang parang martial law. Parang martial law yung ginawa doon sa Dumanhog para sa mga estudyante. Na ang cellphone, lahat ng bagay guys, maaring ito ay nakakabuti, maaring ito ay nakakasama, depende sa paggamit. Paano kung yung anak mo, binigyan mo ng cellphone,
Tapos sinabihan na, nak, maghintay ka lang doon ha, kaya i-text kita ha kung kailan ako makauwi o saan ako maghintay, saan kita kukunin, saan kita pipick upin. Pero kino-confiscate na yung cellphone, wala na. Diba? Dapat roles, hindi, parang martial law na yan eh. Sa tingin mo.